pinalayas sa sariling pamamahay sa gabi ng mismong anibersaryo, habang ang asawa niya at ang kabit nito ay nagdiriwang sa loob. Si Amira ay nakadapa sa malamig na kalsada, duguan at inuulan. "Wala kang kwenta. Mas kailangan ko ang anak na dala ni Vanessa," sigaw ni Marco. Ngunit hindi nila alam, sa pagkawala ng kanyang anak, namatay ang martir na asawa at nagising ang bilyonaryang tagapagmana. Hanggang saan aabot ang paniningil ng inang inagawan ng lahat? Amoy sibuyas at mantika na naman siya, ma. Nakakasuka na ang pagiging manang niya. Minsan nahihiya na akong itabi siya sa akin, lalo na kapag may mga importanteng bisita. Si Amira ay nakatayo sa likod ng nakaawang na pinto ng kusina. Sa kanyang mga kamay ay ang isang mangkok ng mainit at malapot na sarsa ng kare-kare, ang paboritong ulam ni Marco. Maingat niyang inihanda ang bawat sangkap nito, tiniis ang init ng apoy at ang pagkapaso ng kanyang mga daliri upang salubungin ang ika-7 anibersaryo ng kanilang kasal. Sa ilalim ng kanyang kupas na apron, palihim niyang hinihimas ang kanyang tiyan na hindi pa masyadong halata ang umbok. Handa na sana siyang ibalita na magiging isang ama na ito matapos ang matagal nilang paghihintay. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang linya ng telepono ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa kanyang likuran. Bumagsak ang kahoy na sandok mula sa kanyang hawak. Walang ingay itong lumapag sa basang sahig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang pader ng pag-asa ang gumuho at nawasak. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa maubos ang lahat ng dugo nito. Ibinaba niya ang mangkok at tiningnan ang kanyang mga kamay. Mga kamay na puno ng kalyo dahil sa paglalaba ng mga damit ni Marco sa madaling araw upang makatipid sa kuryente. Mga daliring may mga maliliit na peklat ng mantika dahil sa pagluluto ng baon nito araw-araw noong nagsisimula pa lamang itong magtayo ng negosyo. Akala niya, ang mga kalyong ito ay mga medalya ng kanyang walang katumbas na sakripisyo. Subalit sa paningin pala ng lalaking pinakamamahal niya, ang mga ito ay simbolo lamang ng pagiging burara at nakakasuka. Ganito na lang ba? Matapos ang 7 taon ng pag-aalay ko ng aking kabataan at pagkatao, ang halaga ko lang ba sa paningin niya ay isang basahan na madaling itago kapag may ibang taong nakatingin? Ang mabibigat na yabag ni Senyora Carmen ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang biyenan sa kusina, nakataas ang kilay at nakapamewang. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay tila nakikipag-agawan sa amoy ng niluluto ni Amira. "Ano ba yan? Amira, bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang katulong na hindi naligo ng 1 linggo." Bulyaw ni Senyora Carmen habang pinandidirihan ang damit ng manugang. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na may darating na mga VIP si Marco ngayong gabi? Mga investors ito ng kumpanya niya, hindi mga tambay sa kanto." Yumuko lamang si Amira. Sinusubukan pigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. "Ma, anibersaryo po namin ni Marco ngayon. Ipinagluto ko po siya ng paborito niya." Hinablot ni Senyora Carmen ang mangkok ng sarsa mula sa mesa at inilapag ito sa malaking bandehado kasama ng iba pang putahe. Anibersaryo! Wala siyang oras sa mga walang kwentang selebrasyon, Amira. Malaki ang problema ng kumpanya niya at kailangan niya ang investment na ito. Kaya kung pwede ba, doon ka sa likod bahay. Doon ka sa maruming kusina kumain. Huwag na huwag kang lalabas at baka masira pa ang gana ng mga bisita kapag nakita ang pagmumukha mo. Kinagat ni Amira ang kanyang ibabang labi habang pilit niyang nilulunok ang sakit at galit na bumabara sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang salitang utang na loob, ang paboritong panumbat ni Senyora Carmen sa kanya. Sa bawat pagkakataon, ipinapaalala nito na si Marco raw ang nag-ahon sa kanya mula sa kahirapan, na wala siyang sariling pamilyang masasandalan at isa lamang siyang ulilang pinulot at kinupkop ng kanilang angkan. Ngunit hindi nila alam,
Ang katotohanang matagal nang nakatago sa dilim, ang perang patuloy na bumubuhay sa naghihingalong kumpanya ni Marco ay palihim na nagmumula sa trust fund na si Amira mismo ang may hawak at kontrol. Pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao dahil naniwala siyang ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Naniwala siyang minahal siya ni Marco bilang si Amira, ang simpleng babae. Kinuha niya ang isang maliit na pinggan at nilagyan ito ng bahaw na kanin. Walang natirang ulam para sa kanya, kundi ang pinagpakuluan ng baka at ilang pirasong gulay na lamog. Tahimik siyang naglakad patungo sa madilim na bahagi ng likod bahay. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumagos sa kanyang manipis na damit. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok sa sulok na yon ay tila yumakap sa kanyang kalungkutan. Umupo siya sa isang lumang bangko. Sinubukan niyang sumubo ng kanin, ngunit parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa isang maliit na hiwa ng karne na aksidenteng nahulog sa gilid ng lababo kanina. Maingat niya itong kinuha, hinugasan ng tubig mula sa gripo at inilagay sa kanyang pinggan. Kailangan niyang kumain, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anghel na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at isang patak ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang pisngi hanggang sa tumulo ito sa malamig niyang kanin. "Pasensya ka na, anak," bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag at puno ng pighati. "Titiisin ni Mama ang lahat, basta't mabuo lang ang pamilya natin." Ang matinis na tunog ng kampanilya mula sa pangunahing pintuan ay umabot hanggang sa madilim na kusina. Dumating na ang mga bisita. Narinig ni Amira ang masigla at malambing na boses ni Marco na bumabati. Matagal na niyang hindi narinig ang tono ng boses na yon, ang tonong ginagamit lamang nito nung nanliligaw pa lamang ito sa kanya. Dala ng kuryosidad at isang kakaibang kutob na unti-unting sumisira sa kanyang kalamnan. Dahan-dahang tumayo si Amira. Naglakad siya papalapit sa pintuan ng kusina at sumilip mula sa maliit na awang. Ang ngiti sa labi ni Marco ay abot hanggang tainga, ngunit wala siyang kausap na mga matandang negosyante o investors na nakasuot ng formal na kasuotan. Ang kaharap nito ay isang pamilyar na babae, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na bumabakat sa kurba ng katawan nito. Si Vanessa, ang anak ng isa sa mga supplier nila. Ngunit hindi ang presensya ni Vanessa ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Amira, kundi ang kamay ni Marco na mahigpit at buong pagmamalaking nakapulupot sa baywang ng babae. At nang humarap si Vanessa sa ilaw ng sala, nakita ni Amira ang malaking umbok sa tiyan nito. Isang tiyan na mas malaki kaysa sa kanya. Isang tiyan na buong lambing na hinaplos ni Marco bago nito hinalikan ang noo ng babae. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Amira. Ang mundong pilit niyang binubuo mula sa mga sakripisyo ay biglang nagkadurog-durog sa kanyang harapan. "Sino ang babaeng iyan, Marco? Bakit siya may suot na apron sa gitna ng sala natin?" Ang boses ni Vanessa ay parang matalas na bubog na humiwa sa katahimikan ng gabi. Lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal kay Amira ay tila naging mga bato, malamig, matigas, at walang pakiramdam. Hindi man lang siya nagulat nang makitang nakatayo ang kanyang asawa sa pintuan ng kusina, nanginginig, at may mga luhang hindi pa natutuyo sa pisngi. Lumapit si Marco kay Vanessa, mas hinihigpitan ang yakap dito. "Siya ang sinasabi ko sa'yo, Vanessa. Isang pagkakamali ng nakaraan, isang obligasyon na kailangan ko nang tapusin ngayong gabi." Humakbang si Amira ng pasuray-suray. Ang kanyang mga kamay ay kusang humawak sa kanyang tiyan, isang instinct ng isang inang gustong protektahan ang kanyang anak mula sa lason ng mga salitang naririnig niya. "Marco, ano ito? Bakit siya narito at ang bata sa sinapupunan niya?"
Humalakhak si Senyora Carmen habang marahas na lumalapit kay Amira. Huwag kang magkunwaring inosente, Amira. Alam mo naman na hindi ka kailanman naging sapat para sa anak ko. Tumingin ka sa salamin. Ang dumi mo, ang baho mo. Si Vanessa ang karapat-dapat sa kanya. Siya ay mayaman, maganda, at ang pinakamahalaga sa lahat, nagdadala siya ng tagapagmana ng pamilyang ito. Isang lalaki, hindi katulad mo na baka baog pa. Isang sobrang puti ang inihagis ni Marco sa paanan ni Amira. Pirmahan mo yan. Annulment papers. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Amira. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng kailangan mo sa loob ng 7 taon. Pinakain kita, dinamitan, at binigyan ng bahay. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa mundo kung saan ako nababagay. Ang kumpanya ko ay lumalaki na, at si Vanessa ang susi para lalo pa itong umunlad. Napatingin si Amira sa sobrang nasa sahig. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa dokumento ay tila mga uod na nandidiri sa kanya. Marco, buntis ako. 7 taon tayong naghintay. Ngayong gabi ko sana sasabihin sa'yo. Natahimik ang buong sala. Ngunit ang inaasahan ni Amira na pagsisisi o pagkagulat sa mukha ni Marco ay hindi dumating. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang asawa. Buntis, ngayon ka pa magsisinungaling para lang manatili dito? Sabi ni Marco habang umiiling. Kahit totoo pa yan, hindi ko kailangan ng anak mula sa isang babaeng galing sa putikan. Mas kailangan ko ang anak na dala ni Vanessa. Iyan ang batang magpapatuloy ng pangalan ko sa mundo ng negosyo. Ikaw, wala kang kwenta. Lalong lumakas ang buhos ng ulan sa labas. Ang mga patak nito sa bubong ay tila mga suntok na tumatama sa bungo ni Amira. Marahas siyang hinablot ni Senyora Carmen sa braso. Ang matutulis na kuko ng kanyang biyenan ay bumaon sa kanyang balat. Layas, hindi ka na kailangan dito, sigaw ni Senyora Carmen. Kinaladkad niya si Amira patungo sa pintuan habang si Marco at Vanessa ay nananatiling nakatayo. Pinapanood lamang ang bawat sakripisyo ng babaeng nag-alay ng lahat para sa kanila. Binuksan ni Senyora Carmen ang pinto at buong lakas na itinulak si Amira palabas. Nawalan ng balanse si Amira sa madulas na semento ng balkonahe. Ang kanyang mga paa ay sumablay sa unang baitang ng hagdanan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang paglipad ng kanyang katawan bago ang isang matigas at malamig na impact sa semento ng kalsada. Isang matalim at nakakabinging sakit ang gumapang mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang buong katawan. Naramdaman ni Amira ang init ng isang likidong dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Isang init na lalong nagpatingkad sa ginawo ng ulan. Marco, ang baby, tulungan mo ako. Unggol ni Amira, ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng bagyo. Nakita niya ang anino ni Marco sa pintuan. Saglit itong tumitig sa kanya, ngunit bago pa man ito makahakbang, hinawakan ni Vanessa ang braso nito at bumulong. Huwag kang umarte, Amira. Nagpapapansin ka lang. Malamig na sabi ni Marco bago niya dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ang huling kuko sa kabaong ng puso ni Amira. Naiwan siyang nakadapa sa dilim. Ang kanyang mukha ay nakalubog sa maruming tubig ng ulan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalam mula sa anghel na hindi man lang niya nayakap. Ang sakit sa kanyang sinapupunan ay unti-unting naging isang malalim na kamanhidan. Nawawala na siya ng malay nang marinig niya ang tunog ng isang makina, isang banayad at maringal na tunog na hindi nababagay sa kanilang lugar. Ang liwanag ng mga headlights ay tumama sa kanyang mga mata, sapat na upang makita niya ang isang itim na Rolls-Royce na huminto sa tapat ng kanyang duguang katawan. Isang lalaking nakasuot ng formal na tuxedo ang bumaba. Hawak ang isang malaking itim na payong. Hindi ito si Marco. Ang lalaking ito ay may dalang awtoridad at bigat na tila kayang patigilin ng ulan. Lumapit ang lalaki at lumuhod sa tabi ni Amira. Ang kanyang boses
ay malalim at puno ng pighati. Miss Amira, patawarin niyo po kami. Huli na po ang dating namin. Pilit na idinilat ni Amira ang kanyang mga mata. Attorney Rodrigo, ang anak ko, huwag po kayong mag-alala, senyorita. Nandito na kami, sabi ni Attorney Rodrigo habang maingat siyang binuhat. Simula ngayong gabi, wala na pong makakasakit sa inyo. Ang lahat ng kinuha nila, babawiin natin ng higit pa. Isinakay siya sa malambot at mabangong upuan ng sasakyan. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, narinig ni Amira ang huling sinabi ng abogado sa kanyang earpiece. Ihanda ang pinakamagaling na doktor sa bansa. At ihanda rin ang lahat ng papeles para sa pagbawi ng Madrigal Estate. Ang ating tunay na tagapagmana ay nagbalik na. Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Binubura ang bakas ng dugo ni Amira sa kalsada. Ngunit ang apoy ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang magningas sa gitna ng kanyang nanlalamig na katawan. Nagising ako sa gitna ng isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa hagupit ng bagyo kagabi. Ang amoy ng sibuyas at mantika na nanuot sa aking balat sa loob ng 7 taon ay wala na. Pinalitan ito ng malamig at payapang samyo ng jasmine at mamahaling gamot. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at tumitig sa puting kisame ng VIP room ng ospital. Ang bawat kurap ng aking mga mata ay tila isang mabigat na pasanin. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan. Doon, naramdaman ko ang isang nakakangilong kawalan. Wala na ang maliit na pintig na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas para tiisin ang lahat ng pang-aalipusta ni Marco. Ang sinapupunan ko ay tila isang abandonadong tahanan, malamig, hapo, at walang buhay. Isang luha ang gumapang mula sa gilid ng aking mata. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Pagod na ako. Pagod na akong umiyak para sa mga taong hindi man lang lumingon nang iwanan ako sa gitna ng ulan. Bumukas ang pinto ng walang anumang ingay. Pumasok si Attorney Rodrigo, dala ang isang aura ng kapanatagan na matagal ko nang kinalimutan. Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng aking kama. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding paggalang at lungkot. Senyorita Amira, mahina niyang tawag. Sabi ng doktor, kailangan niyo pa ng pahinga. Ngunit alam ko na hindi katahimikan ang hinahanap niyo ngayon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang boses ko, nang magsalita ako, ay hindi ko na halos makilala. Ito ay tuyot, matigas, at parang galing sa ilalim ng lupa. Ang anak ko, Attorney Rodrigo, nailibing na ba siya? Yumuko ang matandang abogado. Opo, senyorita. Sa pribadong himlayan ng pamilya Madrigal, maayos at payapa na po ang munting anghel. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit tila nagbago ang anyo nito. Hindi na ito ang sakit na nagpapaluhod sa akin. Ito na ang sakit na nagpapatigas sa aking puso. Naalala ko ang mukha ni Marco habang isinasara ang pinto. Naalala ko ang halakhak ni Senyora Carmen habang tinatawag akong rason ng kanilang kahihiyan. 7 taon ko silang binuhat. 7 taon kong ibinigay ang lahat ng pondo mula sa aking trust fund para lamang maging matagumpay ang negosyo ni Marco. Inakala ko na kapag naging mayaman na siya, makikita niya ang halaga ko. Inakala ko na ang pag-ibig ay isang utang na loob na babayaran niya rin balang araw. Anong laking katangahan. Attorney Rodrigo, kumusta ang kumpanya ni Marco? Tanong ko habang pilit na bumabangon, gaya ng inaasahan, senyorita. Dahil sa paghinto ng inyong palihim na suporta kagabi, nagsimula nang magpanik ang kanilang treasury. Marami silang utang na dapat bayaran sa katapusan ng linggo. At ang balita ko, ang pamilya ni Vanessa ay nangangako ng malaking puhunan kapalit ng pagpapakasal ni Marco sa kanilang anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga tao pa lang yun ay nabubuhay sa isang ilusyon na sila ang gumawa. Hindi nila alam
na ang bawat hakbang na ginagawa nila ay sa lupang pag-aari ko. I-freeze mo ang lahat ng pondo na nakakabit sa pangalan ko, Attorney Rodrigo. Lahat ng accounts na ginagamit para sa operasyon ng kumpanya niya, isara mo na. Hayaan mo siyang malunod sa sarili niyang ambisyon. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawalan ng hangin habang nakatitig sa itaas. Utos ko sa isang boses na walang bahid ng pag-aalinlangan. Kinuha ko ang isang gunting na nasa tray ng gamot sa tabi ng aking kama. Hinawakan ko ang aking mahabang buhok, ang buhok na dati ay hinahaplos ni Marco at sinasabing simbolo ng aking pagiging masunuring asawa. Sa isang mabilis at mariing gupit, hinayaan kong malaglag ang mga hibla nito sa sahig. Isang simbolo na ang amira na martir ay kasama ng nailibing ng kanyang anak. Matapos ang 3 araw, inihanda na ang aking paglabas sa ospital. Habang naglalakad ako palabas, hindi na ang kupas na duster at tsinelas ang suot ko. Nakasuot ako ng isang itim na silk dress na tila yumayakap sa aking bagong katawan. Ang bawat hakbang ko ay may tunog ng awtoridad. Ang aking ulo ay nakataas at ang aking mga mata ay puno ng isang apoy na walang sino man ang makakapatay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang tindahan ng alahas, nakatayo si Marco kasama si Vanessa. Nakangiti si Marco habang itinuturo ang pinakamahal na singsing na may malaking diamante. Gusto niyang ipakita sa lahat na siya na ang bagong hari ng korporasyon. Ito ang gusto ko, Hon. Bagay na bagay ito sa akin lalo na't ikakasal na tayo. Malambing na sabi ni Vanessa. Kinuha ni Marco ang kanyang black card at ibinigay sa sales clerk nang may kasamang yabang. I-swipe mo na. Isama mo na rin ang kwintas na yon. Ngunit matapos ang ilang sandali, bumalik ang clerk na may halong pag-aalangan. Pasensya na po, Sir Marco, pero declined po ang card nyo. Sabi po dito, account frozen by the primary owner. Nawala ang ngiti ni Marco. Ano? Imposible. Baka sira ang terminal nyo. Subukan mo ulit. Sinubukan ng clerk ng 3 beses, ngunit ang sagot ay nananatiling pareho. Sa bawat pagkakataon, ang mukha ni Marco ay lalong namumutla. Hindi niya maintindihan kung paano ang kanyang kayamanan, na akala niya ay galing sa sarili niyang pawis, ay bigla na lang naglaho na parang bula. Habang nangyayari iyon, nakaupo ako sa loob ng aking Rolls Royce, pinapanood ang bawat galaw niya sa isang tablet. Kinuha ko ang isang maliit na box na naglalaman ng sapatos ng sanggol na itinago ko bago pa man ako lumabas ng ospital. Luma na ito at may mantsa ng aking luha, ngunit ito ang huling alaala ko ng aking pagiging tao. Lenteng-lente kung ibinukas ang bintana ng sasakyan habang dumadaan kami sa tapat ng isang basurahan sa gilid ng kalsada. Nang walang kahit anong emosyon, binitawan ko ang sapatos sa loob ng basurahan, tapos na ang pagdadalamhati. Ngayon, ang sisimulan natin ay ang pagpuksa. Ang ingay sa loob ng bahay ni na Marco ay tila isang palengke ng mga desperadong kaluluwa. Mula sa aking penthouse na matatatagpuan sa pinakamataas na palapag ng Madrigal Tower, pinagmamasdan ko ang lungsod na tila mga mumunting bituin sa ilalim ng aking mga paa. Narito ang katahimikan, narito ang kapayapaan na binili ng bilyon-bilyong piso. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, alam kong nagsisimula na ang pagguho ng mundo ng mga taong nagtapon sa akin sa basura. Ma, kailangan nating makakuha ng pera. Hindi pwedeng mapahiya ako sa harap ng mga investors sa susunod na linggo. Ang boses ni Marco ay narinig ko sa pamamagitan ng recorder na itinanim ni Attorney Rodrigo sa lumang bahay. Naririnig ko ang kalansing ng mga alahas ni Senyora Carmen habang naglalakad ito ng pabalik-balik. Gamitin mo ang mga alahas ni Vanessa. O kaya naman, manghiram ka sa mga kaibigan mo. Sabihin mo, panandalian lang ito hanggang sa makuha natin ang investment mula sa Madrigal Group. Anong laking kabalintunaan. Ang kumpanyang inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay ang kumpanyang pag-aari ng babaeng tinawag nilang Amoy Sibuyas. Sa loob ng aking silid, ang amoy ng lavender at sandalwood
ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Nakalubog ako sa isang malaking bathtub na puno ng gatas at mga talulot ng rosas. Ang mainit na tubig ay tila humihilom sa mga pasa sa aking katawan, ngunit ang pasa sa aking kaluluwa ay mananatiling sariwa upang magsilbing paalala. Ipinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang marangyang katahimikan, ang malambot na tuwalya, ang malasotlang bathrobe, at ang tunog ng banayad na musika na nanggagaling sa mga hidden speakers. Ito ang langit na ipinagkait ko sa aking sarili sa loob ng 7 taon dahil lamang sa maling akala na mas mahalaga ang pagiging isang mabuting asawa kaysa sa pagiging isang makapangyarihang babae. Lumabas ako ng banyo at tumayo sa harap ng isang malaking walk-in closet. Doon, sa gitna ng mga mamahaling damit, ay may isang pares ng sapatos na kumuha ng aking atensyon. Isang pares ng pulang stilettos na gawa sa balat ng buhaya. May matutulis na takong na tila mga sandata. Dahan-dahan kong isinuot ang sapatos. Sa loob ng 7 taon, tanging mga tsinelas na digoma at lumang flats lamang ang isinusukon upang hindi ako maging mas matangkad tingnan kaysa kay Marco. Upang hindi siya makaramdam ng pagkiliit. Sa unang hakbang ko gamit ang pulang stilettos, nakaramdam ako ng bahagyang paglolobo ng aking balanse. Ang aking mga binti ay nanginig. Naninibago sa taas at bigat ng aking bagong katayuan. Ngunit sa ikalawang hakbang, itinuwid ko ang aking likod. Itiningala ko ang aking baba. Naramdaman ko ang bawat hibla ng aking kalamnan na nag-a-adjust sa bagong taas na ito. Hindi na ako ang babaeng nakayuko. Sa bawat tunog ng aking takong sa sahig na marmol, tila may isang bahagi ng aking lumang pagkatao ang nadudurog at naiiwan sa likuran. Ang tunog na yon ay hindi lamang ingay. Iyon ay isang deklarasyon ng digmaan. Pumasok si Attorney Rodrigo, dala ang isang itim na envelope na may gintong tatak. Senyorita, narito na ang imbitasyon para sa Grand Gala at fundraiser ng kumpanya ni Marco. Gaganapin ito sa Manila Hotel sa darating na Biyernes. Ito ang huling baraha niya para isalba ang kanyang kumpanya mula sa pagkabangkarote. Kinuha ko ang imbitasyon at hinawakan ang magaspang na papel nito. Inaasahan ba nila ang pagdating ng chairperson ng Madrigal Group? Opo, senyorita. Buong akala ni Marco ay isang matandang lalaki ang may-ari ng korporasyon. Nagpadala siya ng 2 ng email at mga regalo sa opisina. Nagmamakaawa para sa isang pagkakataong makapagpresenta sa inyo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ipaalam mo sa kanya na darating ang chairperson. Sabihin mo, interesado ako sa kanyang potensyal. Samantala, sa lumang bahay, nakuha ni Marco ang kumpirmasyon mula sa kanyang sekretarya. Halos maglundag siya sa tuwa habang yakap-yakap si Vanessa. Vanessa, darating ang chairperson. Sigurado na ito. Kapag nakuha ko ang pirma niya, mababayaran ko na ang lahat ng utang ko sa loan sharks at maibibigay ko na sa iyo ang buhay na gusto mo. Maging si Senyora Carmen ay hindi magkandamayaw sa pagyayabang sa kanilang mga kapitbahay. Narinig niyo ba? Ang anak ko ay makakaharap ang pinakamayamang tao sa bansa. Ang swerte talaga namin mula nang mawala ang malas na babaeng iyon sa buhay namin. Hindi nila alam, ang malas na tinutukoy nila ay kasalukuyang nagpapatahi ng isang bestida na kulay pula, kasing pula ng dugong dumanak sa kalsada noong gabing iyon. Attorney Rodrigo, tawag ko bago siya lumabas. Siguraduhin mong ang lahat ng ilaw sa gala ay nakatutok sa akin sa oras na pumasok ako. Gusto kong makita ang bawat guhit ng takot at pagsisisi sa kanilang mga mukha bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Tumango ang abogado at lumabas. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng karangyaan habang ang pulang sapatos ko ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Isang malaking katanungan ang nakabitin sa hangin para kay Marco. Handa na ba siyang makita ang impyernong nilikha niya? Na nakasuot ng korporal na anyo ng babaeng minsan niyang sinaktan?
Siguraduhin mong malamig ang wine. Ayaw ng chairperson ng matabang na inumin. At ikaw, ayusin mo ang pagkakalatag ng table napkin. Hindi iyan pantay. Ang boses ni Marco ay umaalingaw-ngaw sa malaking ballroom ng Manila Hotel. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuxedo na kinuha pa niya sa credit card na halos wala na ring laman. Kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha, ang pawis na namumuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon, ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang kurbata. Sa tabi niya, si Vanessa ay parang isang reyna ng kayabangan, nakasuot ng kumikinang na gintong bestida na tila sumisigaw ng karangyaan, kahit na ang totoo ay baon na rin sa utang ang kanyang ama. "Relax ka lang, Hon," sabi ni Vanessa habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin. "Sa ganda kong ito at sa galing mong mag-present, imposibleng hindi pumirma ang chairperson. Mamayang gabi, tayo na ang pag-uusapan ng buong bansa." Hindi ko mapigilang mapangiti habang nakikinig sa kanila sa pamamagitan ng maliit na speaker sa loob ng aking sasakyan. Nakaupo ako sa likod ng aking itim na Rolls-Royce, pinapanood ang bawat galaw nila sa loob ng ballroom mula sa malayo. Ang bawat salita nila ay tila mga tuyong dahon na madaling matatangay ng malakas na ihip ng hangin. "Senyorita, handa na po ang lahat," mahinahong sabi ni Attorney Rodrigo mula sa front seat. Ang mga media, ang mga board members at ang mga matatandang negosyante ay nandoon na. Hinihintay na lang nila ang inyong pagdating. Tiningnan ko ang aking sarili sa maliit na salamin ng sasakyan. Nakasuot ako ng isang bestidang kulay pula, isang matapang at madugong pula. Ang telang silk nito ay tila dumadaloy sa aking katawan na parang sariwang dugo. Pinili ko ang kulay na ito hindi dahil sa kagandahan, kundi dahil ito ang kulay ng huling alaala ko sa kalsada. Ito ang kulay ng hustisya para sa aking anak. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa hotel, napatingin ako sa labas ng bintana. Nadaanan namin ang isang maliit na eskinita, madilim at basa. Naalala ko nung mga panahong naglalakad ako sa ganoong mga lugar. Bitbit ang mabibigat na plastik ng pinamalengke habang iniisip kung anong masarap na ulam ang ihahanda ko para kay Marco. Naalala ko ang bawat sakripisyo, ang bawat sentimong tinipid ko, at ang bawat gabing tiniis ko ang lamig dahil ayaw kong istorbohin ang kanyang pagtulog. Ang lahat ng yon ay parang isang panaginip na ngayon, isang panaginip na puno ng bangungot. Humarap ako sa aking mga kamay. Kinuha ko ang isang malaki at nagniningning na singsing na may diamante at isinuot ito sa aking daliri. Maingat kong itinakip ang singsing sa isang maliit at tuyong peklat sa aking balat. Isang peklat na nakuha ko noong mapaso ako ng mainit na mantika habang nagluluto ng paborito ni Marco 7 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 7 taon, ang peklat na yon ay simbolo ng aking pagmamahal. Ngunit ngayon, tinatakpan ko na ito ng diamante. Ang diamante ay matigas, malamig at hindi nasisira, gaya ng aking puso ngayon. Attorney Rodrigo, pakisabi sa security na huwag muna akong ipakilala sa sandaling pumasok ako. Gusto kong damhin ang hangin sa loob ng ballroom. Gusto kong makita kung paano sila tumawa bago ko sila turuang umiyak. Utos ko. Huminto ang sasakyan sa tapat ng pulang karpet ng hotel. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magningning na tila mga kidlat sa madilim na langit. Ang mga valet at hotel staff ay nagmamadaling lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding paggalang at kuryosidad. Inabot ni Attorney Rodrigo ang kanyang kamay upang tulungan akong bumaba. Nang tumama ang aking pulang stilettos sa semento, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng 7 taong pighati at isang buong buwan ng pagpaplano. Naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga tao sa paligid. Sino siya? Siya na ba ang chairperson? Napakabata niya pa para sa ganoong posisyon. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso patungo sa malaking pintuan ng ballroom.
Ang bawat tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. Bago ko itulak ang pinto, huminto muna ako at huminga ng malalim. Ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay humahalimuyak mula sa loob. Naririnig ko ang tawanan ni Marco at ang malakas na boses ni Senyora Carmen na nagyayabang sa ilang bisita. Ganito pala ang pakiramdam ng maging manunulat ng sariling kapalaran. Bulong ko sa aking sarili. Itinulak ng mga bouncers ang malaking pinto. Ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom ay tila nabulag sa aking pagpasok. Ang musika ay biglang tumigil. Ang mga tawanan ay naging mga bulong at ang mga bulong ay naging isang nakakangilong katahimikan. Sa dulo ng silid, nakita ko si Marco. Hawak niya ang isang baso ng champagne, nakangiti at handa nang sumalubong sa taong magliligtas sa kanya. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, nakita ko kung paano dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga labi at kung paano dahan-dahang nalaglag ang baso ng champagne mula sa kanyang kamay. Ang baso ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso. Ang alak ay tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Ngunit walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang nagsalita. Tanging ang tunog ng aking pulang takong ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang oras na binibilang patungo sa kanyang katapusan. Ang katahimikan sa loob ng malaking ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin, sa babaeng nakasuot ng pula, sa babaeng dati ay itinuring nilang mantsa sa kanilang marangyang mundo. Naririnig ko ang sarili kong paghinga, kalmado at pantay, habang ang bawat hakbang ng aking mga takong ay nag-iiwan ng marka sa malamig na sahig. Amira? Ang boses ni Marco ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan ay tila naging papel sa kaputlaan. Anong ginagawa mo rito? Paano ka? Hindi pa siya natatapos sa kanyang sasabihin nang biglang sumingit si Vanessa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa aking suot. You! Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Guard! Guard! Bakit hinayaan niyo ang basurang ito na makapasok sa ganito kaimportanteng event? Isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Senyora Carmen mula sa grupo ng mga kababaihan. Ang kanyang mga alahas ay kumakalansing sa bawat galaw niya, tila isang babala ng paparating na bagyo. Ikaw na babae ka. Wala ka nangang modo. Wala ka pang kahihiyan. Pinalayas ka na namin, di ba? Umalis ka rito bago ko pa ipakaladkad ang madumi mong katawan sa labas. Itinaas ni Senyora Carmen ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mabilis na humampas sa hangin. Naglalayong dapo sa aking pisngi. Ngunit bago pa man ito dumikit sa aking balat, isang matikas na kamay ang humuli sa kanyang braso. Ang seguridad na nakasuot ng barong ay matibay na humawak sa kanya. Sapat na para mapigilan ang kanyang galit, ngunit hindi sapat para saktan siya. Huwag niyo pong susubukang hawakan ang ating panauhin, madam. Ang malamig na babala ng security. Bitawan mo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Kami ang may-ari ng event na ito. Sigaw ni Senyora Carmen habang nagpupumiglas. Nanatili akong kalmado. Hindi ko man lang tinaasan ang aking boses. Tumingin ako kay Senyora Carmen ng diretsyo. Ang aking mga mata ay walang kahit anong emosyon. Walang galit, walang sakit, tanging isang malalim na kawalan. Ang ingay niyo pa rin, Senyora. Akala ko ba ay nasa isang marangyang pagtitipon tayo? Bakit parang nasa palengke kayo kung makasigaw? Ikaw? Susugod sana ulit si Vanessa, ngunit humarang na ang dalawa pang bouncers sa harap ko. Sa sandaling iyon, lumakad si Attorney Rodrigo patungo sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium. Ang tunog ng feedback nito ay tila isang hudyat ng pagbabago ng panahon. Ang lahat ng tao ay lalong nanahimik,
naghihintay sa susunod na mangyayari. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Attorney Rodrigo ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng awtoridad. Humihingi kami ng paumanhin sa bahagyang kaguluhan. Ngunit narito na ang taong kanina niyo pa hinihintay, ang taong magdedesisyon sa kapalaran ng maraming kumpanya na naririto ngayong gabi. Tumingin si Attorney Rodrigo sa akin at bahagyang yumukod. Magsitayo ang lahat para sa tagapangulo ng Madrigal Group of Companies, Miss Amira Madrigal. Tila tumigil ang oras. Nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng balikat ni Marco. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ang kanyang bibig ay nakaawang habang ang katotohanan ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang utak. Si Vanessa ay tila naging rebulto ng asin, hindi makapaniwala na ang babaeng tinawag niyang basura ay ang mismong taong hawak ang kanilang leeg. Isa-isang tumayo ang mga board members, ang mga alkalde, ang mga bilyonaryong investors na kanina ay hindi man lang ako tiningnan. Lahat sila ay sabay-sabay na yumukod bilang paggalang sa akin. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na pagkilos ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng pamilya ni Marco. Naglakad ako patungo sa gitna, dumaan sa harap ni Marco. Naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nahihilo sa bango nito. Sa halip, naamoy ko ang takot na lumalabas sa kanyang mga pores. Amira, hindi maari ito. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Tumigil ako sa kanyang tapat. Tiningnan ko ang kanyang mamahaling tuksido. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata na dati ay tinitingnan ko ng may pagsamba. Marco, sabi mo kanina, ang kumpanya mo ay kailangan ng investment mula sa Madrigal Group, di ba? Bahagya kong inilapit ang aking mukha sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Gusto mo bang pag-usapan natin ang potential ng kumpanya mo? Sa harap ng lahat ng taong ito, ang mga flash ng camera ay muling nagningning, ngunit sa pagkakataong ito, ang sentro ng lahat ay hindi ang tagumpay ni Marco, kundi ang aking pagbabalik. Nakita ko ang pawis na umaagos sa gilid ng mukha ni Marco at ang nanginginig na mga kamay ni Vanessa na pilit na itinatago sa likod ng kanyang gintong bestida. Ngunit ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Hindi sapat na malaman nila kung sino ako. Gusto kong makita nila kung paano ko isa-isang kukunin ang bawat piraso ng mundong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Tumingin ako sa audience at muling nagsalita sa mikropono. Ngayong gabi, hindi lamang ako narito para sa isang investment. Narito ako para sa isang paglilinis. Sa ibabaw ng entablado, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, tila ako ay isang hukom na naghahanda para sa huling hatol. Ang bawat pares ng mata sa loob ng ballroom ay nakapako sa akin. Ngunit ang tanging paningin na ninanamnam ko ay ang nanlalambot na tuhod ni Marco. Dahan-dahan. Siyang lumapit sa paanan ng entablado. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Amira, mahal ko. Ang boses niya ay gumuho. Isang pabulong na pagsusumamo na tila gustong bawiin ang lahat ng masasamang salitang binitiwan niya noong gabing iyon, sa ilalim ng ulan. Mali ang akala ko. Naguluhan lang ako. Alam mo namang, ikaw lang ang babaeng minahal ko sa buong buhay ko, di ba? Patawarin mo ako, Amira. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag dito sa harap ng maraming tao. Isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan, na umalingaw-ngaw sa mikropono at nagpatahimik sa buong silid. Mahal? Ang salitang yon, Marco, ay kasing baho na ng kanal para sa akin. Ang pagmamahal ba ay ang pagtulak sa asawa mo sa gitna ng bagyo habang ito ay duguang nagmamakaawa para sa buhay ng inyong anak? Ang pagmamahal ba ay ang pagpapalit sa akin sa isang babaeng akala mo ay magbibigay sa iyo ng pera? Humarap ako sa madla.
Itinataas ang isang makapal na folder na itim. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng mga dokumentong selyado ng katotohanan. Ngayong gabi, hindi lamang ako narito para ipakilala ang aking sarili. Narito ako para bawin ang lahat ng bagay na hindi naman sa inyo. Deklara ko. Ang kumpanya ni Marco, ang Marco Ventures, ay nabubuhay lamang sa loob ng 7 taon dahil sa mga pondo mula sa Madrigal Trust Fund. Ang bawat kontrata na nakuha mo, Marco, ang bawat promosyon na natanggap mo, lahat ng yon ay itinadhana ko dahil naniwala ako sa iyo. Pero dahil tinapos mo na ang ating pagsasama, tinatapos ko na rin ang iyong panaginip. Binuksan ni Attorney Rodrigo ang screen sa likod ko. Doon, lumabas ang mga graph at bank statements na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong utang ng kumpanya ni Marco. Ang mga bulong-bulungan sa audience ay tila isang dumadagundong na alon. Ang mga dating nagnanais na makipag-partner kay Marco ay biglang nagsilayo sa kanya na parang mayroon siyang nakakahawang sakit. At ikaw, Vanessa. Lumingon ako sa babaeng kanina ay puno ng kayabangan, na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng sementadong sahig. Ang kumpanya ng tatay mo ay kasalukuyang iniimbestigahan para sa tax evasion at paggamit ng mga pekeng dokumento. Ang puhunan na ipinangako niyo kay Marco? Wala iyon. Dahil ang pamilya mo ay kasing bangkarote na rin ng pamilya ng lalaking pinili mong agawin. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Dad, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong may pera tayo. Ngunit ang kanyang ama ay hindi makatingin sa kanya. Nakatungo lamang ito. Pilit na itinatago ang muka sa mga kamera ng media. Muling humarap ang aking paningin kay Marco. Inilabas ko ang isang gintong susi mula sa aking bulsa at ipinakita ito sa lahat. Ang mansyong kinaroroonan nyo, ang gusaling ginagamit ng kumpanya mo. Lahat ng yon ay nakapangalan sa akin. At dahil tapos na ang kontrata ng iyong pananatili, ngayong gabi rin, kailangang lisanin nyo ang mga ari-ariang yon. Wala kayong matitira, kundi ang mga damit na suot nyo ngayon. Amira, parang awa mo na. Lumuhod si Marco sa harap ng entablado. Ang kanyang mukha ay nakalubog sa kanyang mga palad. Huwag mong gawin ito sa amin. Saan kami pupunta? Ang nanay ko. May sakit siya. Ang nanay mo ay may sapat na lakas para kutyain ako at kaladkarin sa labas ng bahay noong gabing nawala ang anak ko. Ang boses ko ay naging kasing talas ng isang katana. Huwag mo akong gamitan ng awa, Marco, dahil ang awa ay matagal ko nang ibinaon kasama ng aking sanggol. Kinuha ko ang baso ng wine na nasa podium at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa sahig, sa tapat mismo ng kinaroroonan ni Marco. Ang pulang likido ay tila isang paalala ng dumanak na dugo sa kalsada. Ito ang huling investment na makukuha mo sa akin, sabi ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. 5 pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay naghatid ng isang bagong uri ng tensyon. Lumapit sila kay Marco. Nakasalukuyan pa ring nakaluhod at umiyak. Mr. Marco, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo, sabi ng opisyal. Kaso ng estafa, falsification of public documents, at grave abuse of confidence. Naging wild ang mga flash ng kamera. Ang bawat sulyap, ang bawat bulong, at ang bawat kuha ng video ay magiging mantsa na kailanman ay hindi na mabubura sa pangalan ni Marco. Ang kanyang pagbagsak ay mas mabilis at mas masakit kaysa sa kanyang pag-akyat sa tagumpay. Tumingin ako sa paligid. Ang karangyaan ng silid na ito ay tila naging isang malaking selda para sa kanila. Wala na ang kanilang dangal. Wala na ang kanilang pera. At higit sa lahat, wala na ang kanilang kapangyarihan. Nanatili akong nakatayo ng matuwid. Pinapanood ang bawat sandali ng kanilang pagguho. Ang binerang aking suot ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang reynang hindi nangangailangan ng hari upang pamunuan ang kanyang sariling kaharian.
Attorney Rodrigo, tapusin mo na ang lahat ng kailangang pirmahan. Sabi ko habang dahan-dahang bumababa ng entablado. Ayoko nang makita ang mga mukhang ito bukas. Naglakad ako palabas ng ballroom, hindi lumingon kahit isang sandali sa gulo, at iyak na naiwan sa loob. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang gaan ng aking dibdib. Ang bawat tunog ng aking takong ay tila isang awit ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, may isang tanong na sumagi sa aking isipan. Sapat na ba ang lahat ng ito para punan ang kawalan sa aking puso? Ang lamig ng bakal ng rehas ay tila nanunuot sa aking mga buto, ngunit hindi ako ang nakakulong. Nakatayo ako sa labas ng selda ni Marco. Pinapanood ang lalaking dati ay itinuring kong mundo na ngayon ay tila isang basang-basahan sa sulok ng madilim at mabahong silid. Dito sa loob ng presinto, ang hangin ay malapot at amoy kalawang, hinaluan ng amoy ng pawis at ihi na nagmumula sa mga luma at maruming pader. Ang bawat buntong hininga ng mga kasama niya sa loob ay tila isang sumpa. Wala na ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Pinalitan na ito ng malansang amoy ng kawalan ng pag-asa. Amira, parang awa mo na. Ilabas mo ako rito. Ang boses ni Marco ay garalgal. Halos pabulong habang nakakapit ang kanyang nanginginig na mga kamay sa mga rehas. Ang kanyang taksido na suot kagabi ay lukot-lukot na, puno ng dumi at mantsa ng luha. Hindi ko kayang manatili rito. Hindi ito ang buhay ko. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong kislap ng awa sa aking mga mata. Iyan din ang sinabi ko sa sarili ko noong gabing itinapon niyo ako sa kalsada, Marco. Na hindi yun ang buhay ko, pero ang pagkakaiba natin, ako ay itinulak sa hukay habang walang kasalanan. Ikaw? Ikaw ang humukay ng sarili mong libingan. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng presinto. Ang bawat tunog ng aking takong sa maruming semento ay tila isang hudyat ng aking paglaya mula sa nakaraan. Samantala, sa labas ng aming dating mansyon, na ngayon ay isa na lamang malaking paalala ng kanilang kasalanan, ay kasalukuyang nagaganap ang isang masakit na eksena. Si Senyora Carmen ay nakatayo sa tapat ng gate, hawak ang dalawang malaking sako na puno ng kanyang mga lumang damit. Wala na ang kanyang mga gintong alahas. Lahat ng yon ay kinumpis ka na ng mga awtoridad bilang bahagi ng pambayad sa utang ni Marco. Hindi maaari ito. Akin ang bahay na ito. Sigaw ni Senyora Carmen sa mga gwardiyang nagbabantay. Ngunit ang mga ito ay nananatiling matigas, tila mga rebulto na walang nararamdaman. Napilitan siyang maglakad patungo sa kanto. Bitbit ang mabibigat na sako. Ang init ng araw ay tila sumusunog sa kanyang balat. Isang matinding kaibahan sa aircon na dati ay hindi niya pinapatay. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, hinihingal at nanunuyo ang lalamunan. Doon, sa tapat ng isang karinderya, naamoy niya ang usok ng nilulutong ulam. Naalala niya ang kare-kare na inihahanda ko tuwing gabi, ang malapot na sarsa, ang malambot na karne, at ang pagmamahal na inilalagay ko sa bawat subo. Ngayon, ang tanging nasa harap niya ay isang plastik ng tubig na binili niya sa huling barya sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang pirasong tinapay na tuyot mula sa kanyang sako at nanginginig na kinagat ito. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi habang naalala niya kung paano niya itinapon ang pagkain ko noong gabing iyon. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang tuyot na tinapay at isang mainit na kalsada. Si Vanessa naman ay hindi rin nakaligtas. Nakita ko ang balita sa aking cellphone habang nakaupo ako sa loob ng aking malamig at tahimik na opisina. Ang kanyang ama ay dinala rin sa kabilang presinto at lahat ng kanilang ari-arian ay selyado na ng gobyerno. Ang babaeng akala mo ay reyna ng kayabangan ay kasalukuyang nagtatago sa isang maliit at madilim na paupahan
takot na lumabas dahil sa mga taong pinagkakautangan nila. Dito sa aking penthouse sa ika-50 palapag, ang lahat ay payapa. Ang amoy ng sariwang chamomile tea ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng kalmado sa aking isipan. Humigop ako ng mainit na tsaa habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagbabago ng kulay mula sa asul patungo sa kulay ube at kahel. Isang magandang wakas para sa isang mahabang araw. Inilapag ko ang tasa at hinawakan ang aking tiyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nagawa ko na ang aking paniningil. Nasira ko na ang mga taong sumira sa akin. Pero habang nakatingin ako sa malawak at marangyang silid na ito, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikan na tila nagtatanong, ano na ang susunod? Ang paghihiganti ay tila isang gamot na nakakawala ng sakit sa simula, ngunit nag-iiwan ng isang malaking puwang sa dulo. Senyorita Amira, pumasok si Attorney Rodrigo. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng aking malalim na pag-iisip. Tumawag po ang warden ng kulungan. May gusto raw pong ibigay sa inyo si Marco, isang sulat. Tumingin ako sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimula ng magningning. Hayaan mo lang muna yan, Attorney Rodrigo. Gusto ko munang namnamin ang katahimikang ito, ang katahimikan na hindi binabayaran ng luha. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang kabanatang ito ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang mga sugat ng kahapon ay maaring tuyo na, ngunit ang mga marka nito ay mananatiling bahagi ng aking balat habang buhay. Sa loob ng isang madilim at mabahong eskinita, kung saan ang tanging liwanag ay ang aandap-andap na bumbilya sa tapat ng isang baradong kanal, nakatayo si Vanessa. Wala na ang kanyang gintong bestida. Nakasuot lamang siya ng isang kupas na hoodie upang itago ang kanyang mukha sa mga taong maaring makakilala sa kanya. Ang amoy ng nabubulok na basura at basang semento ay tila nanunuot sa kanyang ilong, ngunit mas matindi ang amoy ng desperasyon na bumabalot sa kanyang pagkatao. Gawin niyo ang lahat. Gusto kong makita siyang duguan. Gusto kong mawala ang yabang sa mukha ng babaeng yan. Ang boses ni Vanessa ay gumaralgal habang iniabot ang isang maliit na sobre na naglalaman ng kanyang mga huling alahas sa isang lalaking nakatago ang mukha sa dilim. Hindi ko alam ang tungkol sa maitim na balak na ito habang nakaupo ako sa likuran ng aking sasakyan, patungo sa isang dinner meeting. Ang gabi ay malalim na, at ang kalsada ay tila isang mahabang ilog ng mga ilaw. Pinagmamasdan ko ang aking mga kuko, malinis at maayos, malayo sa dumi ng lupang kinasadlakan ko noon. Ngunit ang aking pakiramdam ay tila may namumuong bagyo sa paligid. Biglang naramdaman ang marahas na pagpreno ng aming sasakyan. Nayanig ang aking buong katawan nang tumama ang bumper ng aming sasakyan sa isang lumang van na biglang humarang sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa aspalto ay tila isang hudyat ng panganib. Senyorita, huwag po kayong bababa. Ang mahinahon, ngunit mariing utos ni Attorney Rodrigo mula sa unahan. 3 lalaking may hawak na bakal at takip sa mukha ang bumaba mula sa van. Sinimulan nilang palibutan ang aming sasakyan. Nakita ko ang galit sa kanilang mga mata, ang pagnanais na manakit para sa perang ipinangako sa kanila. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang isang pamilyar na kaba, ang takot na naramdaman ko noong gabing itinulak ako ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. At hindi na ako ang mahinang Amira. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto ng 2 itim na SUV na sumusunod sa amin. Lumabas ang 6 na lalaking nakasuot ng formal na barong, ang aking mga personal security. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagmamadali. Ang bawat kilos nila ay kalkulado at puno ng profesionalismo. Sa loob lamang ng wala pang 1 minuto, ang mga lalaking may hawak na bakal ay nakadapa na sa semento, ang kanilang mga braso
ay nakapihit sa likuran at ang kanilang mga armas ay malayo na sa kanilang maabot. Ang katahimikan ay muling bumalik sa kalsada, maliban sa mabibigat na paghinga ng mga nabulilyasong salarin. Senyorita, ligtas na po. Ang utak ng pag-atake ay nasa loob ng van, ulat ng aking head of security. Ibinukas ko ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang bumaba. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa aking pisngi. Naglakad ako patungo sa van. Ang tunog ng aking sapatos ay tila isang metronome sa gitna ng nakakangilong takot ni Vanessa. Nang buksan ng aking gwardiya ang pinto ng van, tumambad ang isang nanginginig na Vanessa. Nakasiksik siya sa sulok, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita akong nakatayo doon. Buo, maganda, at walang kahit isang gasgas. Amira, hindi. Pakiusap. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Tiningnan ko siya ng diretso. Walang galit sa aking mukha. Tanging isang malalim na pagkahabag para sa isang taong hindi alam kung kailan titigil. Lumapit ako ng bahagya at inayos ang kwelyo ng kanyang hoodie na tila ba isang ate na nag-aayos sa kanyang nakababatang kapatid. Ang aking mga daliri ay malamig at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang balikat. Ang mga basurang tulad mo, Vanessa, hindi na kailangan pang galawin. Kusa na kayong nabubulok sa sarili niyong dumi. Mahinahon kong sabi. Akala mo ba ay mababawi mo ang lahat sa pamamagitan ng karahasan? Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pananakit, kundi sa pagpiling huwag maging katulad mo. Tumayo ako ng tuwid at humarap sa aking mga gwardya. Ibigay niyo siya sa pulisya. Isama niyo ang lahat ng ebidensya ng pakikipagtransaksyon niya sa mga taong ito. Siguraduhin niyong hindi siya makakalabas ng matagal. Amira, maawa ka. Buntis ako. Sigaw ni Vanessa habang kinakaladkad siya palabas. Huminto ako at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. Iyan din ang sinabi ko kay Marco noon. Pero hindi kayo nakinig. Ngayon, hayaan mong ang batas ang magturo sa'yo kung ano ang halaga ng buhay na dinadala mo. Bumalik ako sa loob ng aking sasakyan. Habang umaandar kami palayo, nakita ko sa side mirror ang pagkislap ng mga asul at pulang ilaw ng mga patrol car na paparating. Ipinikit ko ang aking mga mata at sumandal sa malambot na sandalan. Naramdaman ko ang pagod, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Ang paghihiganti ay tila isang apoy na kapag naubos na ang lahat ng panggatong ay nag-iiwan lamang ng abo. Kinuha ko ang sulat na ibinigay ni Attorney Rodrigo kanina. Ang sulat mula kay Marco sa loob ng bilangguan. Hinawakan ko ang sobre, naramdaman ang nipis ng papel. Gusto ko ba talagang malaman ang huling sasabihin ng lalaking pumatay sa aking pangarap? Binuksan ko ang bintana ng sasakyan at hinayaan ang hangin na pumasok. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kalsada ay tila isang landas patungo sa isang bagong bukas mo. Attorney Rodrigo, dalhin mo ako sa presinto bukas ng umaga. Sabi ko sa isang boses na puno ng determinasyon. Gusto ko nang tapusin ang huling kabanata ng katangahang ito. Ang visiting area ng kulungan ay isang malamig at walang kaluluwang lugar. Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng lumang pawis at ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng mga tao ay tila walang saysay sa gitna ng makapal na salamin na naghihiwalay sa mga bilanggo at kanilang mga dalaw. Nakaupo ako sa isang matigas na upuan. Ang aking likod ay tuwid na tuwid. Habang pinapanood ang pagdating ni Marco mula sa kabilang panig. Hindi ko na halos makilala ang lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Ang dati niyang makisig na pangangatawan ay tila nabawasan ng 10 taon ng buhay. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. At ang dati niyang kumpiyansa ay napalitan ng isang desperadong takot. Amira, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi nang kinuha niya ang telepono. Salamat.
Salamat at pumunta ka. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang siyang magsalita na parang isang estrangherong nanunood ng isang dulang matagal nang tapos. Amira, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Bawiin mo na ang kaso. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko ito kakayanin. Alam kong nagkamali ako, pero sa ngalan ng 7 taon nating pagsasama, sa ngalan ng lahat ng pinagsamahan natin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. 7 taon? Ang boses ko ay kalmado at walang bahid ng kahit anong emosyon. Ang 7 taon na yon, Marco, ay 7 taon ng pag-aalay ko ng lahat para sa'yo. Ang 7 taon na yon ay ang mga gabing tiniis ko ang pang-aalipusta ng nanay mo. Ang 7 taon na yon ay ang bawat sentimong inipon ko para lang masuportahan ang mga pangarap mo. At saan ako dinala ng 7 taon na yon? Sa kalsada. Dugo ang nagmamakaawa para sa buhay ng ating anak. Alam kong mali ako. Sigaw niya, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa salamin na tila ba gusto niyang tumagos dito. Pero naaalala mo ba, Amira, noong nagsisimula pa lang tayo sa maliit nating apartment, naaalala mo ba noong ipinagluto mo ako ng adobo sa unang pagkakataon? Ang mga pangarap natin noon, ang sabi mo, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Oh, naaalala ko, sabi ko. Tumango ng dahan-dahan. Naalala ko ang lahat. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ko na kailangang marinig pa ang sasabihin mo. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding panik. Saan ka pupunta? Amira, huwag. Pakinggan mo ako. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Ang mga mata ko ay tila isang malalim na dagat na walang alon. Wala na akong galit sa iyo, Marco. Dahil para sa akin, wala ka na. Ibinaba ko ang telepono at tumalikod. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga ingay na lamang sa aking likuran. Mga ingay na walang saysay. Naglakad ako ng diretsyo. Hindi lumingon kahit isang beses. Kahit na narinig ko ang malakas na kalabog ng kanyang mga kamay sa salamin. Ang mga sigaw ng kanyang pangalan na puno ng pagsisisi at pagdurusa. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng liwanag ng araw. Ang init nito sa aking balat ay tila isang yakap mula sa isang bagong umaga. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng hangin ng kalayaan, ang mabigat na kadena na nakakabit sa aking puso. Sa loob ng 7 taon, ay tuluyan ng naputol. Naramdaman ko ang gaan. Isang gaan na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Si Attorney Rodrigo ay naghihintay sa tapat ng sasakyan. Binuksan ang pinto para sa akin. Senyorita, saan po tayo ngayon? Ituloy natin ang susunod na appointment sa schedule, Attorney Rodrigo, sabi ko habang sumasakay. Kinuha niya ang kanyang tablet at tiningnan ang aking itinerary. Nakalagay po dito, Senyorita. Bibisita tayo sa Santa Clara Orphanage. Tumango ako. Habang umaandar ang sasakyan, iniwan namin ang madilim na anino ng kulungan sa aming likuran. Makalipas ang ilang minuto, huminto kami sa tapat ng isang lumang gusali na may malawak na hardin. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata mula sa loob. Isang tunog na puno ng buhay at pag-asa. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng isang madre. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nakita ko ang mga kwarto ng mga bata. Simple, ngunit malinis. May mga bata na naglalaro, may mga nagbabasa, at may mga simpleng nagkukulitan. Biglang may naramdaman akong humawak sa aking binti. Napatingin ako sa ibaba at nakita ang isang maliit na batang babae. Marahil ay mga 5 taong gulang na may malalaki at bilugang mga mata. Ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi, ngunit ang kanyang ngiti ay tila isang sinag ng araw sa gitna ng aking madilim na mundo. Niyakap niya ang aking binti na tila ba matagal na niya akong kilala.
Naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan, isang init na dahan-dahang tumunaw sa yelo na bumabalot sa aking puso. Ang haplos ng isang bata ay mas matalas pa kaysa sa anumang sandata na kayang bumutas sa isang pusong matagal nang binalot ng yelo. Habang nakayakap ang maliit na batang ito sa aking binti, naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa aking dibdib. Isang pintig na matagal ko nang inakalang namatay kasama ng aking anak sa gitna ng kalsadang yon. Sino siya, Sister Martha? Ang boses ko ay mahina. Tila takot na mabasag ang katahimikan ng sandaling iyon. Siya si Maya, Senyorita Amira, ang tugon ng madre habang nakangiti ng may halong lungkot. Naulila siya noong nakaraang taon matapos masunog ang kanilang maliit na bahay. Siya lang ang tanging nakaligtas. Simula noon, hindi na siya masyadong nagsasalita sa mga tao. Hanggang ngayon, dahan-dahan akong lumuhod upang mapantayan ang taas ni Maya. Ang amoy ng Crayola at baby powder ay humahalimuyak mula sa kanya. Isang amoy na puno ng kawalang malay. Tumingin ako sa kanyang mga matang tila may dalang sariling bagyo, ngunit mayroon ding taglay na katatagan na pamilyar sa akin. Sa mga mata ni Maya, nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang batang Amira na dati ring naghahanap ng kalinga sa gitna ng mundong tila walang pakiramdam. Maya? Ang aking kamay ay nanginginig habang dahan-dahan kong inilalagay ang isang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Bakit mo ako niyakap? Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip, kinuha niya ang aking kamay at inilagay ito sa kanyang maliit na pisngi. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumapang sa aking buong katawan. Nagpapadaloy muli ng buhay sa aking nanunuyong kaluluwa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang paghihiganti ay tila isang gamot na nakakapawi ng sakit. Ngunit ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit ang tunay na lunas. Ang puwang sa aking puso na iniwan ng aking nawalang anak ay nagsimulang mapuno. Hindi ng galit, kundi ng isang bagong uri ng tungkulin. Sister Martha, gusto kong simulan ang mga papeles para sa adoption ni Maya. Sabi ko habang hindi inaalis ang aking paningin sa bata. At gusto ko ring maglaan ng pondo para sa renovation ng buong orphanage. Hindi na sila kailangang magtiis sa ganitong kakitid na espasyo. Nagulat ang madre. Ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan. Isang malaking biyaya ito, senyorita. Ngunit sigurado po ba kayo? Ngayon lang ako naging sigurado sa buong buhay ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Dinala ko si Maya sa hardin. Umupo kami sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Kinuha ko ang isang suklay mula sa aking bag at dahan-dahan kong inayusan ang kanyang buhok. Ang aking mga kamay na dati ay naglalaba ng mga damit ni Marco. Ang aking mga daliri na dati ay halos mapatid sa pagluluto para sa mga taong walang utang na loob. Ngayon ay maingat na gumagawa ng tirintas para sa isang batang nangangailangan ng ina. Ang bawat hibla ng buhok na aking tinitirintas ay tila isang panalangin para sa aming parehong kinabukasan. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabulabog ng tunog ng aking cellphone. Si Attorney Rodrigo ang tumatawag. Senyorita, may problema po. Ang boses ng abogado ay bakas ng pag-aalala. Ang Board of Directors ng Madrigal Group ay nagkakagulo. Nalaman nila ang inyong planong maglipat ng bilyon-bilyong piso para sa mga charity projects at sa pag-adopt sa isang bata nang walang pahintulot nila. Sinasabi nilang ginagamit niyo ang pera ng kumpanya para sa inyong sariling emosyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga taong ito, na nakaupo sa kanilang mga leather chairs at nagbibilang ng ginto, ay walang alam tungkol sa halaga ng isang yakap. Ipaalam mo sa kanila, Attorney Rodrigo, na ang perang ginagamit ko ay galing sa aking sariling trust fund, hindi sa kumpanya. Ngunit kung gusto nilang subukan ang aking pasensya, handa akong ipakita sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng Madrigal Group.
Humihiling sila ng isang emergency meeting ngayong gabi, senyorita. Kung hindi niyo raw po sisiputin, magsasagawa sila ng vote of no confidence laban sa inyo. Ulat ni Attorney Rodrigo. Tumingin ako kay Maya, na kasalukuyang nakatitig sa akin ng may pag-aalangan, tila nararamdaman ang bigat ng usapan. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay at pinisil ito ng bahagya. Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi ka na muling maiiwan. Bulong ko sa kanya. Tumayo ako at inayos ang aking sarili. Ang pagiging martir ay matagal nang wala sa aking bokabularyo. Ngunit ang pagiging protektor ay kasalukuyan pa lamang na isusulat. Handa akong harapin ang buong mundo, kahit ang sarili kong kumpanya, para lamang protektahan ang munting anghel na ito. Naglakad ako patungo sa sasakyan habang karga-karga si Maya. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay may tunog ng isang bagong klaseng awtoridad. Hindi na ako nakikipaglaban para sa galit. Nakikipaglaban na ako para sa pag-ibig. Habang papaalis ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang mga board members na naghihintay sa tapat ng opisina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at takot. Ngunit sa loob ng sasakyan, tanging ang mahinang paghinga ni Maya ang aking naririnig. Attorney Rodrigo, ihanda ang boardroom. Sabi ko habang hinahaplos ang buhok ng natutulog na bata. Panahon na para ipaalala sa kanila na ang korona ko ay hindi gawa sa ginto, kundi sa apoy ng aking mga pinagdaanan. Ang tunog ng aking sapatos sa makinis na tiles ng Madrigal Tower ay tila isang martsa ng digmaan. Sa bawat hakbang ko sa pasilyong ito, ramdam ko ang lamig ng aircon na tila sinusubukang patigilin ang apoy sa aking dibdib. Ngunit wala nang makakapigil sa akin. Hawak ko sa aking kaliwang kamay ang isang folder na naglalaman ng aking kinabukasan at sa aking puso ang imahe ni Maya na naghihintay sa akin. Pagbukas ng mga bouncers sa malaking pintuan ng boardroom, sumalubong sa akin ang usok ng tabako at ang amoy ng mamahaling kape. Narito ang mga lalaking akala ay hawak nila ang mundo dahil lamang sa mga numero sa kanilang mga screen. 12 matatandang negosyante, ang kanilang mga muka ay tila mga tuyong balat ng kahoy, puno ng kasakiman at panghuhusga. Miss Madrigal, sa wakas ay dumating ka rin. Ang boses ni Mr. Hernandez, ang pinakamatanda sa board, ay puno ng sarkasmo. Masyado ka yata naging abala sa paglalaro ng bahay-bahayan sa isang orphanage. Hindi mo ba alam na bumababa ang kumpiyansa ng ating mga investors dahil sa iyong mga emotional na desisyon? Dahan-dahan akong umupo sa kabisera ng mahabang mesa. Ang bawat kilos ko ay kalkulado, bawat tingin ay tila isang hiwa ng talim. Emotional na desisyon, Mr. Hernandez? O ang katotohanang hindi nyo kayang tanggapin na ang babaeng inaakala nyo ay mahina ay siyang may-ari ng bawat sentimong kinikita nyo? You are being too arrogant, sigaw ng isa pang board member, sabay hampas sa mesa. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa lohika at profit, hindi sa awa. Ang paglipat ng bilyon-bilyon para sa mga bata ay isang bad business move. We will proceed with the vote of no confidence unless you cancel the adoption and the donation. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang tawang ito ay hindi galing sa katuwaan, kundi sa isang malalim na pagkainsulto. Lohika? Sige, pag-usapan natin ang lohika. Ang lohika ay ang katotohanang ako ang may hawak ng 60% ng shares ng kumpanyang ito. Ang lohika ay ang dokumentong ito. Inihagis ko ang folder sa gitna ng mesa na nagpapatunay na ang bawat isa sa inyo ay tumatanggap ng kickbacks mula sa mga supplier sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga mukhang kanina ay puno ng galit ay biglang napalitan ng putlang takot. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mr. Hernandez ay tila isang sirang makina sa gitna ng silid. Ngayon, pag-usapan natin ang vote of no confidence. Sabi ko habang dahan-dahang sumasandal sa aking upuan. Kung gusto niyong ituloy iyan, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ang bawat isa sa inyo
ay susunod kay Marco sa loob ng bilangguan. Pero kung tatahimik kayo at hahayaan niyo akong gawin ang gusto ko, maari pa kayong magretiro nang may kaunting dangal na natitira. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita. Ang mga hari ng korporasyon ay tila naging mga munting daga sa harap ng isang leon. Meeting adjourned, sabi ko nang may pinal na tono. Tumayo ako at lumabas ng boardroom nang hindi sila nililingon. Sa bawat hakbang ko palayo, naramdaman ko ang huling piraso ng aking nakaraan na dahan-dahang natutuklap. Ang takot na nararamdaman ko noon tuwing sisigawan ako ni Marco o lalaitin ni Senyora Carmen ay wala na. Pinalitan na ito ng isang bakal na determinasyon. Pagdating ko sa lobby, nakita ko si Attorney Rodrigo na karga-karga si Maya. Nang makita ako ng bata, agad siyang nagpumiglas at tumakbo patungo sa akin. Mama! Ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng Madrigal Tower. Binuhat ko siya ng mahigpit. Ibinaba ang aking mukha sa kanyang maliit na leeg at ninamnam ang amoy ng baby powder. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bilyon-bilyong piso sa aking bank account, ang lahat ng kapangyarihan sa aking mga kamay ay naging walang saysay kumpara sa init ng yakap ng batang ito. Ligtas na tayo, anak. Bulong ko sa kanya habang hinahaplos ang kanyang likod. Wala nang makakasakit sa atin. Naglakad kami palabas ng gusali patungo sa naghihintay na sasakyan. Habang sumasakay ako, lumingon ako sa itaas sa dambuhalang gusali na sumasalamin sa aking tagumpay. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi ko nakuha dahil sa pera. Nakuha ko ito dahil pinili kong mabuhat ang aking sariling korona mula sa mga basag na salamin ng aking buhay. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Madrigal Tower, nakita ko ang paglubog ng araw na tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Handa na ako para sa katahimikan. Handa na ako para sa tunay na buhay. Ngunit, bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata, isang huling mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Isang unknown number. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para magpatindig ng aking balahibo. Hindi pa tapos ang lahat, Amira. Ang utang ay kailangang bayaran. Pasong! Isang taon na ang lumipas. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa aking hardin ay tila isang banayad na haplos sa aking kaluluwa. Nakaupo ako sa isang tumba-tumbang gawa. Sa dekalidad na nara nakabalot ang aking mga binti sa isang malambot na kumot na gawa sa cashmere. Sa aking kanang kamay ay ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, kasabay ng malamig na simoy ng hapon. Sa gitna ng hardin, naririnig ko ang tawanan ni Maya habang hinahabol niya ang isang maliit na tuta sa ibabaw ng malambot at lunti ang damo. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa aking dibdib. Ang bawat hakbang niya, bawat tawa, ay isang patunay na ang buhay ay may kakayahang bumangon mula sa abo. Naalala ko ang mensaheng natanggap ko 1 taon na ang nakalilipas. Ang utang ay kailangang bayaran. Noong una, naramdaman ko ang kaba. Ngunit natutunan ko na ang mga banta ng mga taong wala ng kapangyarihan ay tila lamang mga anino sa dilim. Nawawala kapag hinarap ng liwanag. Ang mensaheng iyon ay nanggaling kay Vanessa, isang desperadong huling hirit bago siya tuluyang mabulok sa loob ng selda. Sa tulong ni Attorney Rodrigo, ang lahat ng kanilang tangkang guluhin ang aking buhay ay tila mga alon lamang na humampas sa isang matibay na pader na bato. Kumusta na kaya si Marco? Balita ko ay pinalaya na siya kamakailan dahil sa good behavior. Ngunit ang kalayaan niya ay mas masahol pa sa pagkakakulong. Nakita ko siya minsan sa isang balita sa dyaryo. Isang lalaking bumubuhat ng mga mabibigat na kargamento sa pier. Ang balat ay sunog sa araw. Ang mga mata ay wala ng kislap. Nakita niya rin kaya ako sa malaking billboard sa gitna ng syudad. Ang billboard kung saan nakasuot ako ng aking formal na suit
bilang simbolo ng pinakamatagumpay na female CEO sa bansa. Marahil, sa bawat patak ng kanyang pawis, naalala niya ang bawat luha na dumanak sa aking mga pisngi noong kami ay magkasama pa. At si Senyora Carmen? Ang balita ay nasa isang pampublikong pasilidad siya para sa mga matatanda. Ang dati niyang matalas na dila ay tila naputol na ng katandaan at ng sakit na demensya. Sabi ng mga nurse doon, madalas siyang sumisigaw. Hinahanap ang kanyang mayaman na manugang at nag-uutos ng mga pagkaing hindi na niya kailanman matitikman. Ang kanyang karangyaan ay naging isang malupit na panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ngunit hindi na siya nito muling yayakapin. Napabuntong hininga ako ng malalim. Mayroon bang puwang para sa kapatawaran? Humarap ako sa refleksyon ko sa aking tasa ng tsaa. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Amira na takot sa sarili niyang anino. Ang babaeng ito ay may mga marka ng digmaan sa kanyang puso, ngunit ang bawat marka ay isang ginto sa kanyang kasaysayan. Pinatawad ko na ang aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging mahina, sa pagiging martir, at sa pagpayag na tapakan ng ibang tao. Ang kapatawarang iyon ang nagbigay sa akin ng tunay na kapayapaan para kay Marco at sa kanyang pamilya. Wala na silang puwang sa aking galit. Ang galit ay isang uri pa rin ng koneksyon. At ang koneksyon yon ay matagal ko nang pinutol. Mama, tingnan mo po, may bulaklak ako para sa'yo. Tumakbo si Maya patungo sa akin. Bit-bit ang isang maliit na dilaw na bulaklak. Kinuha ko ang bulaklak at isiningit ito sa aking buhok. Napakaganda, Maya. Salamat, anak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang maliit na puso ay tumitibay laban sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagtuklas na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang manakit, kundi ang kakayahang magmahal muli matapos madurog ng paulit-ulit. Hindi kailangan ng isang prinsipe para iligtas ang isang prinsesa. Minsan, ang kailangan lang ay ang lakas para pandayin ang sariling korona mula sa mga basag na salamin ng kahapon. Ang koronang ito ay mas matigas kaysa sa ginto, mas nagniningning kaysa sa diamante, dahil ito ay gawa sa apoy ng muling pagsilang. Ipinikit ko ang aking mga mata habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil sa loob ko, may isang liwanag na hindi na kailanman mamamatay. Ang aking pangalan ay Amira Madrigal at ito ang aking tagumpay.